Magandang araw mga kaibigan. Handa na ba kayong makinig sa isang kwento na tiyak na magpapaisip at magpapakuro-kuro sa inyo tungkol sa tamang pakikitungo at pagpapahalaga sa mga tao sa paligid natin? Narito ang kwento ni Aling Susan, isang mabuting amo na nasaktan sa pag-abuso ng kanyang mga tauhan, ngunit piniling bumangon at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Itong kwento ay para sa mga empleyado at mga amo. Isang paalala na mahalaga ang respeto, tiwala at tamang desisyon sa ating trabaho. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at atin nang umpisahan ang kwento ni Aling Susan at ang kanyang mga tauhan. Si Aling Susan ay isang simpleng negosyante. Mayroon siyang mini grocery na nagsisilbi sa kanilang maliit na barangay. Kilala siya bilang mabait at maalalahanin sa kanyang mga tauhan. Madalas niyang ipaghanda ang mga ito ng almusal, tanghalian at hapunan at sinisigurado niyang maayos ang kanilang kalagayan. Hala mga anak! Kain muna kayo bago magbukas ng tindahan. Kanina ko paniluto yung sinigang, mainit pa! Ang masayang sabi ni Aling Susa. Napakabait niyo po talaga, Aling Susan. Halos wala na kayong itira sa sarili niyo para lang sa amin, ang sabi ng matanda at mapagkumbabang si Mang Kanor. Ngunit sa kabila ng kabutihan ni Aling Susan, may isang tauhan siyang hindi kontento, si Linda, ang kahera. Nakakainis si Aling Susan, parang warden. Ang daming sinasabi, lagi na lang tayong napapagalitan, ang sabi ng nagmamarites at mahinang boses ni Linda. Pero mabait naman si Aling Susan, Linda. Lagi tayong pinaghahanda ng pagkain, ang sabi ng boy na nagdadalawang isip na si Bong. Mabait? Ano naman ngayon? Lagi na lang tayong pinapagalitan kapag hindi tayo naghugas ng plato o kapag nakikita tayong nagse-cellphone. Aba, akala mo kung sino siya? Ang sabi ni Linda na tila pa nangungumbinsi. Dahil sa pangungumbinsi ni Linda, unti-unting sumama ang loob ni Bong kay Aling Susan. Isang araw naisipan ni Linda na mag-udyok ng himagsikan laban kay Aling Susan. Tama na to! Bakit pa tayo magtitiis? Sumama na lang kayo sa akin, mag-resign tayo. Ang sabi na galit at mahinang boses ni Linda. Oo nga, ayoko na rin. Pagod na ako sa lagi niyang paninermon. Ang sabi na naiinis na rin na si Bong. Hindi nagtagal, umalis si Bong kasama si Linda at ilan pang tauhan, dala-dala ang mga pasalubong na ibinigay ni Aling Susan para sa kanyang pamilya. Naiwan si Aling Susan, labis na nasaktan sa nangyari. Bakit ganito? Lahat ng ginawa ko para sa kanila, pero bakit nila ako ginanito? Ang sabi ni Aling Susan sa kanyang sarili na nalulungkot. Nakaraan ng ilang araw sa kabila ng sakit, hindi sumuko si Aling Susan. Sa tulong ni Mang Kanor, nagpatuloy siya sa pagpapatakbo ng kanyang mini grocery. Nag-hire siya ng mga bagong tauhan na masipag at maayos makitungo. Huwag kayong mag-alala, Aling Susan. Nandito pa rin ako para tumulong sa inyo, ang sabi ni Mang Kanor. Ngunit isang araw, nakatanggap ng mensahe si Aling Susan mula kay Bong. Magandang araw po, Aling Susan. Pasensya na po sa nangyari. Pwede po ba akong bumalik sa trabaho? Naisip ko po, mahirap pala ang padalos-dalos sa desisyon, lalo na kung may pamilya kang umaasa sa'yo. Minsan po, sa sobrang sabik kong makauwi, hindi ko na inisip ang mga susunod na mangyayari. Pero pagkalipas ng ilang araw, na-realize ko na hindi pala pwedeng magpakasarap-sarap sa buhay, lalo na kung may mga anak kang kailangang pakainin at asikasuhin. Hindi po tatagal ang ipon, mauubos din ito. At kapag naubos na, nagkakaroon na ng problema sa bahay. Nag-aaway rin po kami ng asawa ko dahil sa kakulangan sa pangangailangan at naaapektuhan ng mga bata. Mali rin po talaga ang ginawa ko na nagpadala sa sulsol at sabi-sabi ng iba. Dapat po, inintindi ko na lang ang sarili kong trabaho at umiwas na sa mga usapin at tsismis. Sa huli, ako rin ang nagsisi. Makakabalik pa po ba ako sa trabaho, Aling Susan? Pangako po, babawi ako at hindi na uulit. Nagdadalawang isip si Aling Susan. Maayos na ang takbo ng kanyang tindahan at napalitan na si Bong ng masipag na si Mang Kanor. Ngunit sa kabila ng kasipagan ni Mang Kanor,
naisip ni Aling Susan na hindi na bagay sa kanya ang mabibigat na trabaho tulad ng pagde-deliver ng soft drink sa mga tindahan. Bagamat hindi nagrereklamo si Mang Kanor, gusto ni Aling Susan na gawing mas magaang ang mga tungkulin nito dahil sa kanyang edad. Isa pa, naisip din niya ang hirap ng buhay sa panahong ito, lalo na't may pamilyang umaasa kay Bong. At kahit papaano, alam niyang kabisado na ni Bong ang trabaho sa mini grocery. Mabigat ang desisyon na ito, pero baka nga dapat ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Sa huli, ang mahalaga ay matuto siya sa kanyang pagkakamali at maging mas maayos sa trabaho. Ang sabi ni Aling Susan sa kanyang sarili. At sa huli, tinanggap ni Aling Susan si Bong, ngunit hindi niya kinalimutan ang magbigay ng payo. Bong, tinatanggap kita ulit, pero sana matutunan mo ang aral dito. Sa susunod, huwag kang magpadala sa tsismis at sulsol. Kung maayos naman ang trabaho mo at kumikita ka ng sapat, alagaan mo ito. Hindi madali ang maghanap ng mabuting amo at maayos na trabaho. Pasensya na po, Aling Susan. Pangako po hindi na ako uulit. Ang sabi ni Bong na may halong pagsisisi. Oo, sige na. Basta't matuto kayo. Ang buhay ay laging may pangalawang pagkakataon. Ang nakangiting banggit ni Mang Kanor. Mga kaibigan, minsan, hindi natin napapansin ang halaga ng mga bagay na mayroon tayo hanggang sa ito'y mawala. Katulad ni Bong, madalas nating ipagpalit ang kasalukuyang biyaya dahil sa padalos-dalos na desisyon o pagpadala sa tsismis. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay may magbibigay ng pangalawang tsansa tulad ni Aling Susan. Mga mahal kong kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na una, huwag magsayang ng oportunidad. Pangalawa, pahalagahan ang mga taong mabuti sa atin. At pangatlo, pag-isipan ng mabuti ang mga desisyong maaaring makaapekto sa ating kinabukasan. Kayo mga kaibigan, paano nyo pinapahalagahan ang trabaho at mga tao sa paligid nyo? Kung kayo si Aling Susan, tatanggapin nyo rin ba si Bong? Sana ay napulot nyo ang aral sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli!